yung harapan, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, dahil deserve mo yung the best, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy na bigyan mo ng servant heart yung bawat isang tatayo, Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito, Panginoon. At maibigay namin yung glory na nararapat para sa iyo, Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, O Lord God. Empower each and every one, Panginoon, na tatayo dito sa harap, Panginoon. Make us sensitive to your voice, O Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God, we pray na magamit mo kami to the fullest, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, to bless your people, Panginoon, dahil alam namin na mahal mo yung mga taong ito, Panginoon, and you want na i-bless sila, you want na maranasan nila yung love mo, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon. Kaya, Lord God, gamitin mo po lahat ng tatayo dito sa harapan, Panginoon, na maging channel, O Lord God, of your divine resources, Panginoon, of your divine blessing, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, Lord, winawasak namin lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa oras na ito, lahat ng mga negative sa isip namin, lahat ng doubt and unbelief, Panginoon, in the name of Jesus, inaalis namin sa aming isipan, Panginoon. Hallelujah, Lord, we apply our blood sa bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus, hindi namin hinahayaan ng kaaway, Panginoon, na makapasok sa lugar na ito, Panginoon. Pero, Lord God, ikaw ang manaig, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Your Holy Spirit, Panginoon, lang ang inaalaw naming spirit in this place, oh Lord. Hallelujah, we do not allow any evil spirit. We do not allow kahit na anuman, negative thoughts, negative emotions, so Lord God, na makapasok sa lugaring ito sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, open up your heavens, so Lord, and send your angels, Panginoon, sa lugaring ito, Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah, we praise you, we honor you, patuloy God, na ikaw lang ang makita, maitaas at maparangalan sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, oh Lord God. We give you all the glory, highest honor and praises in Jesus' name. Amen! Amen! Ayan. Sige po, pwede bang kamayan muna natin yung bawat isa bago tayo mag-start sa ating pag-awit? Ayan, opo, and move forward po pala tayo, please. Ayan, kasi marami pa pong dadating. Sige po, move forward na lang po tayo. Welcome po, hello, good morning sa bawat isa. Ayan, isang mapagpalang morning po. Ayan, welcome natin yung mga bago nating kasama dyan. Hello sa inyo! Ayan. Hello, hello! Welcome po sa bawat isa. Sige po, yung mga nasa likod po, dito tayo sa harap. Marami pong upuan dito sa harap. At tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Sino po excited na magpuri sa Lord? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat ulit. At tayo ay aawit pa sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. We pray, O Lord God, na maranasan nga namin ang presence mo, Panginoon, as we sing this song, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Sige po, palakpak para sa ating Panginoon. Sa mga nakakaalam po ng awit, patuloy nating awitin. We sing, and I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up deep, deep wells. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance. Ano daw yung dance? Dance daw. Dance in the river. Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep. We're gonna jump now. We're gonna jump in. Jump. Jump, jump, jump. The river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out
It's an open heaven. It's an open heaven. You're really, and we will never be denied. Never be denied. Amen. Because we're steering up deep, deep wells. Because we're steering up deep, deep wells. We're steering up. We're gonna dance. Dance down. Dance in the river. Because we're steering up deep, deep wells. We're steering up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Come on, jump in the deep cries out, deep cries out, deep cries out to you, deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into, going after you, oh Lord. Going after you. We're falling into deeper waters. We're falling into deeper waters, calling out to you. And we're walking into deeper waters, going after you. Amen. Going after you. If he goes to the left. Saan daw yung left? If he goes to the, mali kasi tayo eh. Ayan, left. Left, eto kasi yung left ko. Okay, sabi ng awit, if he goes to the left, sino yung he na yun? O sabi, if he goes to the left, then we will go to the left. If he goes to the right, then we will go to the right. Amen. Amen. Sige po. Awitin natin. Come on. If he goes to the left, we will go to the left. If he goes to the right, we will go to we're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we will go to the left. If he goes to the right, we will go to we're gonna dance. Dance, dance, dance down. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, we will go to the left. If he goes to the right, we will go. We're gonna shout, 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 shout. Shout, 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 shout. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out. We cry out To you, once again, deep cries out, deep cries out, deep cries out to you, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Isa pa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Sige po, patuloy nating purihin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan. Hallelujah, Lord Jesus. You are magnificent, God. Ano po ba yung magnificent sa Tagalog? Hindi ko din alam. Ano po yung magnificent sa Tagalog? Sino po nakakaalam? Nakakamangha, maganda. Tama po, yun yung magnificent. Eternally wonderful, 'di ba? Walang hanggan na wonderful si Lord. Yun yung sinasabi ng awit natin. Sabi nga, who compares to you? Sino bang makakakumpara? Meron ba kayo may compare kay Lord? Meron bang mas maganda, mas mataas, mas magaling, mas matalino kay Lord? Wala. Tama, wala. Sige po, patuloy na awitin natin to at bigyan natin ng papuri ang ating Diyos. Hallelujah.
praise you, God. Hallelujah. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the rising seas that came crashing over me, who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. We sing, you are magnificent, you are magnificent. Sige po, pwede ba natin itaas yung kamay natin sa ating Diyos? Wonderful, glorious Jesus, no one ever will compare to you, Jesus. Where the evening fades, you call for songs of joy, and as the morning wakes, we your children give you praise, and we your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent. Yes, Lord, eternally wonderful. Jesus, no one ever will compare. Sige, pawitin natin. You are magnificent. Eternally. Yes, Lord. Wonderful. Sige po, iparinig natin ang ating tinig sa ating Diyos. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious
Tunay nga, Panginoong Jesus, na walang makakumpara sa'yo, Panginoon. Kahit na anong yaman sa mundong ito cannot be compared to you, O Lord God. Kahit anong karangyaan, kahit anong fame will never be compared to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. You are so much worthy, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We are lost for words, O Lord, because of how great you are. Hallelujah. Hallelujah. No one can ever compare, Lord God, to you. Wala, kahit sino, kahit na ano, nag-iisa ka lamang, Panginoon. Hallelujah. Nag-iisa ka lamang, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. We give you all the glory sa umagang ito, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, Lord, na kumilos ka po sa bawat isa sa amin sa umagang ito, God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen at amen. Tunay nga na ang kayamanan natin ay ang ating Panginoong Hesus. At sa oras pong ito, ating pong tinatawagan ang mananalangin para sa ating bansa. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Tinatawagan po natin si Sister Rio Torres. Hallelujah. Patuloy natin na ipanalangin ang ating bansa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Holy Father God, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil tunay na napakadakila mo, Panginoon, at tunay na, Lord, napakalaki mo, Panginoon, para makita mo, Lord God, yung aming bansa, Lord God. Lord, anuman, Lord God, yung mga nagagawang kasalanan, Lord God, ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa mamayang Pilipino, Lord God, patuloy na inihingi namin, Lord God, ng kapatawaran nito, Lord God, kung yung bansa namin, Lord God, ay napakamakasalanan, Panginoon, patawarin mo po, Lord God, yung bansa namin, hallelujah, maging, Lord, kaming lahat, Lord God, ay linisin mo, Lord God, ang iyong banal na dugo, Panginoon, sa oras na to, Holy Spirit, patuloy na inaanyayahan kita sa pananalangin sa aming bansa, hallelujah, hallelujah, Lord, patuloy, Lord God, na inilalapit namin sa iyo, Lord God, yung bansa namin, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord God, dahil, Lord, di mo pinabayaan, Lord God, yung bawat isa, Lord God, di mo pinabayaan yung bansa namin, Lord God, nung dumaan, Lord God, yung bagyo, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil patuloy, Lord God, nakikita namin yung kahabagan mo, Lord God, sa amin, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, na patuloy, Lord God, na nakikita mo rin, Lord God, yung mga nangyayari, Lord God, sa bawat isa, Lord God, sa mga nakaupo, Panginoon, sa mga namumuno sa bansa namin, Panginoon, dinadalangin namin, Lord God, na hawak mo, Lord God, yung sitwasyon, Panginoon, nakikita mo, Lord God, kung ano, Lord God, yung mga ginagawa, Lord God, ng mga inatasan mo, Lord God, para mamahala, Lord God, sa bansa namin, Lord, kung ano man yung nais mo, Lord God, sa bansa namin, Lord God, siya nga pong masunod, Panginoon, hindi po, Lord God, yung sarili naming mga kagustuhan, pero, Lord, naniniwala kami, Lord God, kung ano man, Lord God, yung plano mo sa bansa namin, ay siya nga pong matutupad, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, I pray din, Lord God, sa lahat, Lord God, ng mga pinagkatiwalaan mo, Panginoon, para mamuno, Lord God, sa bansa namin, Panginoon, Lord, lumakad sila, Lord God, na may katwiran, Panginoon, lumakad sila, Lord God, na may takot sa iyo, Panginoon, I pray, Lord God, na yung ikabubuti, Lord God, sa bansa namin, Lord God, ang siya nga po, Lord God, na matupad, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, any curses of ng enemy, Panginoon, winawasak namin, in Jesus' name, Lord God, sa bansa namin, Lord God, nakikita mo, Lord God, na may poverty, Panginoon, sa bansa namin, Lord God, naniniwala kami, Lord God, hindi mo to kalooban. Kaya, Lord, lahat, Lord God, ng mga dalangin ng kaaway, Lord God, sa bansa namin, winawasak namin. In Jesus' name, Panginoon, winawasak namin lahat ng kahirapan. In Jesus' name, Lord God, winawasak namin lahat, Lord God, ng katamaran, Lord God, sa bansang ito. In Jesus' name, Lord God, winawasak namin, Lord God, yung humahadlang, Lord God, sa opportunity para sa mga Pilipino. In Jesus' name, Lord God, winawasak namin, Lord God, lahat, Lord God, ng doubts, Lord God, sa mga hindi makahanap ng trabaho. In Jesus' name, Panginoon, patuloy, Lord God, na, Lord, yung poverty ay ma-overcome, Lord God, ng aming bansa, Panginoon, in Jesus' name, yung cause, Lord God, ng pagtaas ng bilihin, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, magkakaroon to, Lord God, ng solusyon. In Jesus' name, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, na hindi mo hahayaan, Lord God, yung bansa namin, Lord God, ay magutom, Panginoon. Hindi mo hahayaan, Lord God, yung bansa namin, Lord God, yung mga tao walang matirhan, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, Panginoon, dinadalangin din namin, Lord God, lahat, Lord God, ng mga nagiging sanhi, Lord God, ng pagbaha, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, naniniwala kami, Lord
Lord God, na Lord, hindi mo plano, Lord God, na malubog, Lord God, yung Pilipinas, Lord God, sa mga baha, Panginoon. Pero Lord, naniniwala kami, Lord God, na kahit kaming mga tao, Lord God, ay magkakaroon ng sariling disiplina, Panginoon, para Lord, hindi kami, Lord God, mabaha pa, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Alam namin, Lord God, na sign to, Lord God, ng end times, Panginoon. Kaya, Lord, ihanda mo, Lord God, yung bawat Pilipino, Lord God, sa muling pagbabalik mo, Panginoon. Dinadalangin ko, Lord God, na yung kaligtasan, Lord God, ng bawat isa, Lord God, na hindi mapapahamak, Lord God, physically, Lord God, yung mga anak mo, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. Patuloy, Lord God, na sineselyuhan ko, Lord God, ng iyong banal na dugo, Lord God, yung dalangin na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan na. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Ayan, sa mga bakante pong upuan dito sa harapan, pakipunan po. Dito po tayo umupo. Sayang naman dito sa harap. Sige po, lapit na po tayo, forward na po tayo para di tayo magtagal. Sige po, forward na po tayo. Para po pag may dumating, meron po silang mauupuan. Ayan, okay na po ba ang lahat? Parang nagkakagulo pa. Ayan, may nakikita pa po akong nakatayo. Magsiupo na po. Ayan. Ayan, okay na po ba? Ay, sino po naiinitan? Taas ang kamay. Naiinitan. Ay, wala. Ayan, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ayan, konting tiis na lang po dahil magagawa ng ating lilipatan. Ayan, at konting reminders lang po para po sa ating pledge. Sino po gustong malamigan naman? Amen. Amen. Para makabili tayo ulit ng bagong aircon. Pinapaalala po, maliit man to or malaki, ito po ay malaking tulong para sa ating iglesia. Lahat naman tayo gusto nating malamigan. Amen. Yung dalawa nating aircon, magiging 3 dahil sa pledge mo. Amen po. Ayan. At dahil po dyan, tayo ay dadako na sa ating tithes and offering. Paalala lang po yung ating sobre, wag po nating lukutin. Ano po? Tapos po meron po tayong maliit na papel. Lagay po natin ang ating pangalan. Magkano po yung tithes natin. Kung meron po kayong prayer request, pwede pong ilagay sa likod. Ayan, meron din pong nakalagay na pledge. Any amount, pwede po para po sa ating bagong aircon. Amen po? Nagigets niyo po ba ako dyan? Parang mahina, parang di ako naintindihan. Amen po ba? Amen. At dahil po dyan, tinatawagan na po natin ng magbabahagi sa ating tithes and offering, Sister Je Ronquillo. Wala man lang clap. Yan, good morning po. Good morning po. Yan. Good ba ang ating morning? Amen. So, ang ating pong tithes ngayon, ang ating topic ay part 2 na po ng tithes in the New Testament. So, basahin ko lang po muna yung ating word dito. Sabi dito, the Bible is clear that tithing is good and important thing. Ano daw po ang tithing? Important and good. Amen. Sabi pa dito, it is an act of worship and obedience. Ito daw po ay isang act of worship. Pag daw po tayo ay nagbibigay ng ating tithes, ng ating ikapo, ay ito daw po isang uri ng pagsamba sa Panginoon. Sino gustong sumamba sa Panginoon? Yan. Ano gagawin? Nagtatides. Sino gustong sumunod? Di ba sa Malakay nakalagay yun? Na hindi naman siya basta sinasabi lang dito sa church na magbigay tayo. Pero yun ay utos ng Panginoon, di ba? Na ating ibibigay yung ating tithes sa ating, ay ibibigay natin ang ating tithes sa Panginoon. Amen? So, obedience po siya. Sino po ang gustong makasunod sa Panginoon? Ano gagawin? Tithes. Tapos sabi dito that it shows that yung trust natin sa ating Panginoon. So, pag tayo pala ay nagtithes, yun pala ay isang uri na titiwala tayo sa Panginoon na
yung tithes natin ay may mga mangyayari. Amen. Hindi lang sa buhay natin, sa church, kagaya ng sinabi ni Sister Myra, yung ating tithes ay malaking bahagi ng ating iglesia. Maraming nararating. Maraming magagawa ang ating tithes and offering. Amen po. So, actually nilipat tayo doon ay malaking bagay po ang ating tithes. So, hindi lang siya iisang bagay yung mangyayari sa atin. Nakakasamba ka na, nakakasunod ka na, nakakatulong ka pa sa ating iglesia. Tama? So, anong mararamdaman ng Lord pag ganun yung ginagawa natin? Siyempre, masaya. Di ba, pag masaya yung ama natin, di ba, sa karaniwan, tao, normal, binibigyan niya yung anak niya, tutuwa siya, sumusunod, di ba? Napiplease niya yung tatay niya. So, napiplease natin si Lord. So, ibe-bless din naman tayo ni Lord. Amen. Nakikita naman niya talaga, kahit di ka magsalita sa Lord, nakikita niya sumusunod ka. Tama? Sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Okay, sabi pa dito, if you are looking for a way to grow spiritually, kung gusto daw natin lumago spiritually, sabi dito, start giving back to God through tithing. Ano mas mahirap? Mag-share o mag-tithe? Minsan mas mahirap pag mag-tithe, no? Share na lang ako. Ito na lang kasi yung pera ko. Share. Di ba? Pero sabi dito, kung gusto daw natin mag-grow spiritually, mag-start ka mag-tithe. Kasi pag nag-tithe ka, madali na madali lang sundin yung iba eh. Kasi minsan mahirap yung tithes eh. Di ba, lalo kung maliit, Lord, ito na lang eh, bibigay ko pa ba? Pass muna. Wala ko pambaon sa anak. Ang hirap. Mag-share na lang ako. Share na lang, bawi na lang. Pero hindi pala eh, obedience nga eh, utos ng Lord eh. Pero mahaba yung oras ko. Pero, di ba, pagka naman malaki yung pera mo, hirap din naman ibigay. Laki naman ito. Parang, ang laki, ang hirap bigay. Ang hirap mag-self-drop na lang. Bawi na lang. Pero, ang pagsamba at pagsunod ay nasa tithing at pag-grow tayo spiritual. Amen? Handa na po ba ang ating tithes? Ayan. Sige po, ate po, itaas ang ating tithes ng offering. Nasa bag ko pa yung sobre. Sige po, tayo manalangin. Lord, salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na kami makasamba at makasunod sa iyo, God. Dalangin po na i-bless mo, Panginoon, yung mga tao na handang sumunod, sumamba sa'yo sa true tithing, O God. At pagpalain mo po ang mga tithes na ito upang magamit mo sa iyong kaharian, sa pag-forward ng iyong iglesia, O God. At pagpapalain mo po ang umagang ito, Panginoon, mapapurihan ka at mapasalamatan ka, Panginoon, sa aming mga tithes and offering. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakalapit na. To the place that He has called us, even if it's hard to see, He's making a way for you. Ayan po, sige po. Dahil tayo po ay nasa pinakamahalagang part din ng ating gawain. Ayan, tayo ay nasa bagong series ng ating Sunday Worship Service. Ayan, tinatawagan na po natin ang ating head pastor, Pastora Myrtle Mariano Garcia. Sige, palakpak naman po tayo para sa ating pastora. He has won the victory for us Praise in the world John. to see. Todo suporta. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Goodbye morning nyo para tayo magsuswimming, no? Ay, may swimming pool dun eh. Joke lang. Yung mga maiingay, lulublob ko dun. Ha? Yung mga hindi nakikinig dyan. Ayan. Okay ba kayo sa mga pwesto nyo? Hindi masyadong mainit. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong dadaldalin, ha? Para matapos tayo agad. Inuuna yung mga madadaldan. By the way, gusto ko lang po ipasalamatan ng Panginoon kasi kahapon po, nagkaroon tayo ng first ever Harvest Day sa Conquest natin, itong bagong strategy natin. At para naman di kayo masaya sa nagkaroon. Kasi wala silang picture eh. May picture ba tayo? Nakita nyo sa story ng page natin. Pwede kayo, ba? Ayan, oo. Pakita natin yung naganap kahapon kasi natutuwa kami. Ang daming mga bagong kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Usually sa kanila, nagulat ako, kala ko mga youth lang, pero merong mga magulang na nandun. Akala ko puro babae kasi puro babaeng leader, pero may mga lalaking umattend. So, nakakatuwa. Ayan. So, ibigay naman natin yung palakpak na
Kasi nga, isang kaluluwa nga lang daw na tumanggap, 1,000 anghel nagdiriwang, kahapon ang daming souls ang, ayan, sige, send, ay wala pa pala. Ayan, isasend nila yung picture. So habang hinahanap nila yung picture, gusto ko lang humingi ng testimony dun sa mga hindi pa. Hello po, kuya. Ayan, sa mga bago, hello, Kila Monet. Ayun, Jade. O, di ba? Alam ko. Kyla. Ayan. Meron pa ba akong mga Steven, welcome back. Ayan. Ayan, pwede nyo bang batiin nyo nasa harap, nasa likod? Ayan, hello. Sa mga nasa online, hello. Sa mga bago po, ako po si Pastora Martel Mariana Garcia. Sa mga hindi nakakilala sa akin. And this is Rock of Ages Revival Commission Church. Ayun, sa mga nasa overflow, hello sa inyo. Overflow. Yes, may pa-overflow tayo. By the way, 2 weeks na lang makakalipat na tayo sa ating church. At yung church natin doon, meron ding overflow sa mga late. Doon kayo sa labas, doon sa terrace. Silip na lang kayo doon. Ayan, okay, thank you. Ayan sila kahapon, no, 'di ba? Ayun. Ano 'yan? Ano? May mga ID. Ayun. Ayun, I choose to be, yan yung theme nila. Nakakatuwa. Tsaka bunga yan ng panalangin, talagang masisipag. Pwede ba natin palakpakan din yung week 1 group? Ayan, tribe nila, Ate Kat, ni Pas A and Judy. And yung mga ibang sumasama din na talagang pinag-pray nila yan. So, thank you Lord sa mga bagong souls na tumanggap sa Panginoon. And let's pray na makasama din natin sila dito sa church. Amen? Amen. Ayon. So, testimony sa mga hindi pa nakapag-testimony, nag-encounter and re-encounter. Sino pa ba hindi nakapag-testimony? Ayan si Joy. Gumaganon siya eh. Halika na, Joy. Hindi ka naman magpupula kung hindi ka magte-testimony. Nanonood si Rayson. Hi, Rayson. Ayan. Yung mga pinagte-testimony po natin, yung mga nag-encounter kasi sila nitong nakaraan. So, talagang binago sila ni Lord. Ano yung mga na-experience mo, nalaman mo? Ako na lang bang hula? Eto, kumbaga, ang laki din ng inano sa akin ng Panginoon yung simula nung umatin ako ng natin. Kasi hindi ako nakatin nung nakaraan kasi sinubok attack ako ng Panginoon. Doon ako na sa kanya na kaya nga yung sabi ko nung linggo ay sinubok ako ng Panginoon nung hindi ako naka-attend. Sabi ko ay ngayon na-attend na talaga ako. Pero talagang ang laki din ng binago sa akin ng Panginoon kasi hindi na ako magagalitin. Ganun. Kasi minsan hindi, magagalitin talaga ako pag once na konting kilos lang ni Rizon, ay ganun, gaganon ako. Pero talaga ang laki talaga ng binago sa akin ng Panginoon dahil talagang may takot na talaga ako sa Kanya ngayon. Dati kasi parang wala lang, basta makagawa ko ng kasalanan, bala ka dyan, ganun. Pero ngayon talagang takot na talaga ako sa Kanya ngayon. Kung once na. Dati kasi wag nakagawa ko ng kasalanan, wala lang sa akin eh. Kumbaga kahit makasalita ko ng salita ng ngayon nakokontrol ko na, tsaka yung pananamit ko, ganun. Parang, na. Ayun. Thank you God. Amen. Amen. Ayan. So, sa lahat ng mga may kamag-anak dyan na gusto nyo magbago, ipasok nyo na sa encounter. Ang susunod nating encounter ay sa, kailan ba? December? Ayan, tinuturo by request. Akala ko, si Kian. Sino pa? Tito nyo. Ayan, syempre, mga magpapastor kong mga tatay. Pakinggan natin ang testimony ni Lord sa buhay niya. Ayun. Kasi di tuloy ako mapagsalita. Kasi baga sa mahirap mang yung battle. Andun pa rin yung mga tukso. Andiyan pa rin. Pero hindi tayo pinababayaan ni Lord kasi nandiyan pa rin siya sa tabi natin. Para bang pinipigil ka. Nagkakaroon ka ng conviction kumbaga sa although nakapagsalita pa rin ng
hindi maganda, ganon. Sa pamilya, ganon. Although yung bisyo, medyo bumalik ng konti. Pero salamat pa rin sa Panginoon na hindi na tayo pinapatuloy na malubog. Talagang binabago pa rin niya tayo. Amen. Thank you Tito sa pagiging honest, no? Tama naman talaga, nandiyan pa rin ang battle. Kaya nga tayo may destiny class. Sabihin mo sa katabi mo, sa mga lalo na sa students, perfectin natin. Ayan, perfectin natin ang destiny class. Okay, so reserve na natin ulit yung susunod kasi mahaba po yung topic natin ngayon. At yung message po natin ay kakaiba. Ako personally, sa ilang years ko nagtuturo, since 2012, ayan, hindi ko pa to natuturo. Medyo malalalim yung topics natin ngayon. Mahirap talaga siyang aralin, pero kailangan nating malaman kasi nasa huling mga araw na tayo. Amen! Naniniwala ba kayo nasa huling mga araw na tayo? Naniniwala kayong babalik na si Jesus? Naniniwala kayong babalikan niya ay yung mga tapat lang? Naniniwala ba kayong babalikan niya yung mga hindi na-deceive? O hindi nalilinlang? Amen. Kaya ang mensahe natin ngayon ay para hindi tayo malinlang. Dahil ang dyablo, nililinlang niya kahit mga Kristiyano, pwede pang maiwan. Sabi nga, even the elect will be deceived. Kahit daw yung mga pinili na, kahit na yung mga tapat na nalilinlang pa rin or naloloko pa rin ng kaaway. Kaya ito yung message sa atin ng Panginoon. Gusto ng Lord, walang maloloko sa atin. Amen. Tama na, pagod nang magpaloko. Sinong pagod nang magpaloko? Tama na, wala naman loloko sa atin. Amen po. Amen. Sige, tayo lahat ay tumayo. Hingin lang po natin ng karunungan na galing sa banal na Espiritu sa oras na to. Sige po, personally, pwede po ba nating hingin yon? Holy Spirit, tulungan mo ako, maunawaan ko ang mensahe ngayon. Sige po, hingin natin yan personally sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Lord, sa mga puso na bukas sa oras na ito. Physical man at online, na nakahandang makinig, nakahandang matuto. Lord, dinadalangin ko po ang bawat isa na hindi po ma-distract ng body, ng soul, in the name of Jesus. Lord, let every spirit rise up sa lugar na ito in the name of Jesus, physical man and online, Panginoon. Hallelujah. I-connect mo yung spirit namin sa word mo, O Lord, dahil ikaw ang author ng Bible. Ikaw ang makakapagturo sa amin ng maliwanag ng iyong mga salita. Lord, kung meron man sa amin na nalilin lang, Lord, ngayon, pakita mo yung katotohanan kung nadideceive na po kami in the name of Jesus. Lord, kung meron man sa amin na may mga katanungan sa isip, Lord, sa oras na to, sagutin niyo po yung mga tanong na yun, O God. Bigyan niyo ng kaliwanagan sa pamamagitan ng iyong salita. Because sabi mo nga sa Psalms 119:105, your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your light. Expose the darkness, expose the lies ngayong umagang to. Walang critical spirit, walang self-righteous, walang rebellious spirit sa lugar na to at pinapalayas namin in the name of Jesus. Lord, let the spirit of humility be in this place, Lord. Let the spirit, Lord, na handang mag-submit, handang mag-obey, yun yung nandito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord, oh God. We give you all the glory, Jesus Christ. Thank you for the cross, oh Lord, that all these are possible because of your blood. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Ang ating title for the whole month of August is Sabi ni Lord. Ano daw po yung title? So sabi ni Lord series, meron tayong tatlong pag-uusapan. Sabi mo, sabi ni Satanas, o sabi ng kaaway, at sabi ni Lord. Bakit? Kasi itong tatlong to ay nagsasalita. Hindi man natin alam. Yung ikaw, may sinasabi ka sa isip mo. Ang kaaway, may sinasabi sa isip mo. Ang Lord, may sinasabi sa isip mo. Pero minsan naguguluhan tayo. Sino ba to? Ako ba to? Si Lord ba to? Kaaway ba to? At mahirap kapag nalinlang tayo na akala mo sabi ni Lord, ikaw lang pala yun. Tama po ba? Kaya po ang ating objective, ano po yung nakalagay dito? Objective of series,
Hindi malinlang ng kaaway at malakaran ang kalooban ng Diyos. Sino po sa atin ang gustong malakaran yung kalooban ng Diyos? Magsabi po ng Amen. Amen. Dire-diretso tayo. Amen. Sino sa inyo, sabi dito, matulungan ng iba na hindi malinlang ng kaaway at malaman ang kalooban ng Diyos? Na-experience nyo na po ba yung may nagtanong sa inyo, may naghingi ng advice? Ano ba gagawin ko? Ano kayang gusto ni Lord na mangyari dito sa sitwasyon na to? Tapos ikaw, hindi ko rin alam eh. Nangyari na ba yan sa inyo? Hindi ko rin alam yung sasagot ko. Ayan. Pero ngayon, bibigyan na tayo ng karunungan ni Lord para malaman mo, para makapagpayo ka ng tama. Sino gusto makapagpayo ng tama? Amen. And letter C, hindi maiba ng pundasyon at mapunta sa maling katuroan. Alam nyo, ito yung kasi nahirapan talaga akong i-confirm kung ito nga ba yung word ng ROA for the month of August. Pero dito ako natauhan or nagbigay ng peace sa akin. Lahat pala ng mga false teachings ngayon. Meron bang mga false teachings ngayon? Yung pinag-aaralan natin sa core, di ba? Ang daming false teachings. Paano sumulpot ang false teachings? Galing naman sila sa truth. Alam nyo kung paano? Kasi akala nila yung sabi nila o sabi ng kaaway ay sabi ni Lord. Doon sila nagsimulang lumihis. Kunwari, lumalakad silang ganyan ng tama. Tapos may bumulong sa kanila. Akala nila si Lord yun. Sinundan nila. Kaya sila namali. At tayong mga Kristiyano, pwedeng mangyari yun. Lumalakad ka ng tama, may bumulong sa'yo, akala mo si Lord, sumunod ka. Hindi pala. Kaya tayo nababackslide. Kaya tayo nawawala sa Panginoon. Kaya dati, ang init-init mo, ba't nanlalamig ka? Akala mo si Lord yon, hindi pala. Ikaw lang pala yon. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Sabi mo. Sabi mo, yan yung today's focus natin. May introduction dito, sabi dito, naranasan mo na bang malito? Kung ang naiisip mo ay galing sa Lord o galing sa sarili mo o galing sa Lord. Sino po naranasan ng malito? Parang konti lang. Yung iba, hindi nalilito. Sana all. Kasi ako, nalilito pa din ako. 'Di ba? Ano yan? Yung mga thoughts na pumapasok sa isip natin. Tama? Mamaya pag-aralan pa natin yan. Sino naman sa inyo yung akala mo sabi ni Lord, pero ikaw lang pala yun? Tapos nagkamali ka. Tapos nalihis ka ng landas. Amen. Ayan. So thank you for this message. Sabihan natin kay Lord. Thank you, Lord, sa mensaheng ito. Ayan. So pag-usapan natin, today's focus, sabi mo. Sabi na sabay-sabay, sabi mo. Ayan. Sa mga nasa online, pag may pinapasabi ako dito, itatype nyo, sabi mo. Ayan, sabi mo. Sino yung mo? Ako ba yan? O kayo? Sino yung mo? Ayan, tayo. Ito yung soul mo. Diba, napag-usapan natin last month, yung soul focus. Naalala, sige nga, sa lahat ng mga talagang nakikinig, ano ibig sabihin ng soul? Ano yung meron sa soul? 4 yun. Nagkagulo-gulo na. Ano ulit yung meron sa soul? Mind, will, emotions, and personality. So, yan yung mo. Ang pinag-uusapan pag sinabing sabi mo, yan yung soul mo or kaluluwa mo. Yan yung isip natin, yung emotions natin, yan yung kalooban natin, yan yung personality natin. At yan ay nagsasalita. Amen? So sabi dito na nabuo dahil sa inborn characteristic. Minsan, halimbawa sa bata, di ba? Yung mga bata may iba't ibang ugali. Di ba? May mga batang extrovert, may madaldal. May mga batang tahimik lang. So pinanganak silang ganon. Tama ba? Nagigets ba natin? Ikaw, ano yung mga mga inborn sa'yo? Sige nga, bigyan niyo akong sample. Bata ka pa lang, ganon ka na. Lumaki ka na, ganon ka pa rin. Ha? Tayo eh. Merong masiyahin, di ba? Merong mainitin ng ulo, merong iba-iba. Merong tanghali gumising, merong maaga. Iba-iba. Tama po? Ayan, nakikinig po ang lahat. So ano pa, sabi dito, inborn characteristic or mundong kinalakihan. So minsan yung mundo natin
ano ba yun? Yung sa family. Pag yung family, ano talaga sila, maboka, nahahawa ka. Lahat kayo maboboka, lahat kayo mga nagmumura. Di ba? Tama ba? Lahat kayo. Meron din naman, mga hindi nagsasalita. So, lahat kayo mga tahimik, kumakain, walang mga hindi nag-uusap-usap. Di ba? Ganon. Nakigets po? So, yung mga yon dahil sa mga kinalakihan natin, naa-adapt natin siya. Yun yung nagiging tayo kung sino tayo ngayon. Amen. Kaya iba-iba tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Iba siya mag-isip kesa sa'yo. Kahit yung mga magkakapatid, iba-iba yan. Kasi may mga iba't iba silang karakteristik, iba-ibang mundo kinalakhan, karanasang pinagdaanan. Pag meron tayong mga na-experience, kunwari napahiya tayo, nasaktan tayo, nababago yung tayo, nababago yung soul. Naintindihan po natin, naiiba yung takbo ng isip natin. Dati, madali kang magtiwala, ngayon hindi na. Ayan. Dati madali kang magmahal, ngayon hindi na. Yung mga ganon, ano pa, mundong ginagalawan. Nakabase rin sa trabaho, kung saan tayo nagtatrabaho, sa school, yung mga nakakasama natin. So yan po ay nagkakaroon. Kaya dahil sa lahat ng mga bagay na sinabi ko, yung mind natin, yung will natin, yung emotions and personality, may sarili siyang boses. Nagigets po natin, may sarili siyang tinig, may sarili siyang opinion, may sarili siyang damdamin, may sarili siyang personalidad. Amen? Naintindihan po? At yan ay nagsasalita. Yan yung mga pumapasok sa isip natin. So, hindi lahat ng pumapasok sa isip mo ay galing sa Lord. Minsan ikaw yun. Naintindihan? Minsan ikaw yun. Sabi dito, ang ating soul o kaluluwa ay may sariling tinig at maaari nating maipagpalit sa tinig ng Lord. Ano pa po yung nakalagay sa kasunod na slide? Halimbawa, eto na. Sabi ni Lord, ikaw daw ang mapapangasawa ko. Ito yung mga example na mga akala mong sabi ni Lord, pero ikaw lang pala yun. Bakit? Napupugian ka kasi Kasi dadamay mo pa si Lord. Napugian ka lang. Dinamay mo pa, nagandahan ka lang. Naputian ka lang, o kung ano. 'Di ba? Sabi ni Lord, may gumagawa po niyan. Sabi ni Lord, ikaw daw ang mapapangasawa ko. Gusto mo lang siya kasi matangkad, o kung ano pa man, nagustuhan mo sa kanya. Ikaw lang yun, kinilig ka lang. So maging maingat. Ano po? Ano mangyayari kapag sinunod natin yan? Ikaw naman, Christian to. Yung iba naman ganito, gusto ko kasi Christian. Ano siya, leader sa church. Sige na, papatulan ko na kasi leader sa church. Akala mo totoo yung sinasabi kasi sabi daw ni Lord hindi mo alam, siya lang pala yun. O ano nangyari? Nakasal kayo. O ano nangyari sa kasal nyo? Hala, sabi ni Lord, ba't ganito tayo? Diba? Ano nangyari? Lagi kayo nag-aaway. Tapos sasabihin mo, di naman totoo sabi ni Lord, hindi ikaw yun Nagpa-deceive ka Amen? Nakukuha po natin yung mga sabi ni Lord na ganyan. Ano pa? Sabi ni Lord, kayo nga po magbasa. Yun daw. Magsasabi sa mga leaders yan. Nasa Manila po, nasa abroad, o kung ano pa man. Nandito daw po. Tapos tapos ano yan? May pasok ng Sunday or wala talagang maa-attendan na service. Hindi ko po inaano yung may pasok ng Sunday. Lalo na sa mga magulang, kailangan natin ng trabaho. Pero yung talagang nasa-suffer na wala kang na-attend ng service or talagang yung spiritual life mo talagang na-apektuhan, I don't think it's from the Lord. Marami pong job. Pero ito nga, ayan yung nagiging thought natin, akala natin kasi malaki ang sahod. Siyempre gusto ako ni Lord i-bless, kaya siguro sabi ni Lord to. Marami na pong ganyang kwento. Akala nila sabi ni Lord, ano nangyari sa kanila? Nawala sila sa Lord. Na backslide sila. Yung laki ng sahod nila, nagkakautang pa. Kasi hindi galing kay Lord. Amen? Kaya importanteng naririnig talaga natin si Lord. Kaya ito yung message natin. Kailangan marinig mo si Lord para tama ang landas mo. Amen po? Amen. Okay, ano pa yung example? Number 3, pakibasa po.
Sino tinamaan? Will mo lang pala kasi manonood ka pa. Anong pahinga-pahinga? Nanonood ka ng FPJ joke. Ano yung pinapanood mo? Nagda-drama series ka. Like Facebook ka. Tapos di ka magde-devotion. Kunwari, magpapahinga. Sabi ni Lord, magpapahinga ako. Seryoso, 10? 10 na lang ako. Next. 20. Okay. Okay, number 4. Ano yung number 4? Sabi ni Lord, sa mga yung iba kasi hindi nababasa, malalayo. Ayan, sabi ni Lord, wag ko na daw sawayin at ipanalangin ko na lang daw sila. Wag ko na daw pagsabihan. Panalangin ko na lang daw. Pero ang totoo, personality mo lang yon kasi ka. Takot kang magalit sila sa'yo. Ayaw mo lang na may magalit sa'yo, kaya ayaw mong pagsabihan. Hindi naman totoong sabi ni Lord, ipag-pray mo. Sinasabi pala ni Lord, kausapin mo. I-deal mo kung ano yung kasalanan niyang ginagawa. 'Di ba? So, hindi lahat sabi ni Lord. Sayang, paano kung nakinig tayo sa mga yan? Wala kang devotion. Sasabihin mo, sabi ni Lord, magpahinga ka. Ano nangyari sa devotion mo? Nawala, nalayo ka kay Lord. 'Di ba? Tapos, ano yan? Paano pagka hindi natin sinaway? Yung mga mahal natin sa buhay, wala na. Lumala na ng tuluyan. Naintindihan po? Mga example pa lang yan. Meron pa tayong mas mabigat na example. Ano pa yung mas mabigat na examples? Number 1, sabi ni Lord, samahan nyo nga po akong magbasa para marinig nila doon. Okay lang ituloy ang relasyon namin kasi dinadala naman namin ang isa't isa sa Lord. Okay lang na kasi sabay naman kaming nagpe-pray, sabay naman kaming nagde-devotion, sabay naman kami kung ano man yung ginagawa nyo. Pero meron nito, 1 Corinthians 6:9, hindi ba nyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, ano yung mapakiapid? That's fornication, that's premarital sex. Naggaganyan tayo, tapos sabay kayong magde-devotion? Sabi ni Lord, kayo pa rin? Sabay kayong maglilingkod sa church? Pero naggaganyan kayo? Ano pa? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Mga mangangalunya? Nasa adultery tayo, may asawa, tapos tayo yung involved sa may asawa? Tapos sabay kayong magde-devotion, sabay kayong magpe-pray? Kala nyo galing sa Lord yon? Nandiyan po ba tayo? Ano pa? Mga binabae. Lalaki sa lalaki. Sige, sabay tayong mag-devotion. Magpe-pray tayo ng sabay tayong a-attend. Babae sa babae. Okay lang kay Lord yon. Mahal kami ng Panginoon. Ano to? Ba't ganito yung salita ng Diyos? Sinong tama? Sinong sinungaling? Kaninong voice yung naririnig natin? Mamaya makikita nyo sa huli pa yun, pero sabi doon, God will never contradict His word. Hindi niya sasalungatin ng salita niya. Ang salita niya ang katotohanan. Kung ito ang totoo, sino nagsisinungaling sa'yo? Either yung tinig mo o yung kaaway. Amen po. Ayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ang daming deceive dito. Ang dami ko nakikita. Nasa ganitong relationship, tapos magpo-post. Thank you, Lord, ganyan. Salamat sa buhay ni ganito, ganyan. Sabay tayong maglilingkod. At kung ano-ano pa. Ang daming ganyan. Tapos makikita mo ganyan yung relationship nila. Nakakatisod. Nakakatisod, hindi. It's not the truth. It's not God's will. Amen po. Kung gusto pa natin ng more of that, magbasa tayo ng Bible kung bakit ganyan. Hindi ito ang topic for this. But if you want to know the truth, read the Bible from Genesis to Revelation. Hindi tayo huhugot lang ng verse. Ito, tapal-tapal dito para yung opinion natin, yung gusto nating mangyari, masabi natin na will ni Lord. Hindi ganon.
Amen po. Next, number 2. Sabi ni Lord, okay lang na mag-sorry sa kasalanan. Ito, maraming nadadali dito. Actually, pinag-pray ko itong mga example nito. Lord, ano yung mostly kinakadali ng mga Kristiyano? Ito yung pangalawa. Okay lang na mag-sorry sa kasalanan, tapos pag naulit, sorry na lang ulit. Kasi anak naman tayo ng Diyos. Patatawarin naman tayo ng Panginoon. Kahit ulit tayong gumagawa, same sin over and over again. Same pagkukulang over and over again. Kasi mabuti ang Diyos. Patatawarin niya ako. Siya ay mabuti, siya ay mahabagin. Lahat ng aking mga pagkukulang ay tinatanggap niya. Pero anong sabi sa salita ng Diyos? Unang 1:3, sino mang nananatili sa kasalanan, sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Lilinawin ko lang, yes, wala pa tayo sa langit, we're still in the flesh, sometimes we fail. Totoo to, walang perpekto, pero yung failure natin, hindi linggo-linggo, hindi araw-araw. Kahapon yun yung kasalanan mo, ngayon gano'n na naman, bukas gano'n na naman. Hindi gano'n. Kung mag-fail ka man, siguro mga months, bago maulit-ulit, and then you come back, gano'n. Amen? Yun yung totoong repentance. Pero kung ulit-ulit, Lunes, Martes, Miyerkules, linggo-linggo, yun ang kinakabagsak natin. Totoo lang, hindi ka nagre-repent, kapatid. Nagpapatuloy ka sa kasalanan, wala ka rito. Ano sabi dito? Sino mang nagkakasala ay hindi nakakakita sa Kanya. Hindi totoo. Nasabi ni Lord to. Hindi mo siya kilala. Our God is loving, but He is also just. Kaya nga niya binigay yung anak niya eh. Kung tatanggapin pala niya lahat, bakit niya iaala yung anak niya at sasakripisyo para sa atin? Kung okay lang pala lahat, umulit-ulit. Pero nagawa niyang ibigay yung anak niya kasi may impyernong naghihintay sa kasalanan, sa lahat na nagpapatuloy sa kasalanan, kailangan may magligtas. Kaya kahit masakit para sa isang ama na ibigay ang kanyang kay sa isang anak, ginawa niya pa rin. Dahil ganun katindi yung kasalanan. Tingnan niyo po, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Huwag mo sabihin sabi ni Lord. Huwag mo sabihin close kayo ni Lord. Huwag mo sabihin anak ka ng Diyos. Kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan, sa dyablo ka. Yan nakalagay sa verse na to, hindi yan galing sa akin. Amen po. Hindi ako I just want to tell the truth kasi last days na. Nakakalungkot kung may madideceive sa atin. Akala mo sabi ni Lord, hindi pala. Yung dyablo na pala yung pinapakinggan natin. Tandaan nyo po, pag may nagsabi sa yung gawin mo yan, mag-sorry ka na lang, hindi yun si Lord. Pag sinabi niya, patatawarin ka ni Lord, hindi yun si Lord. Alam mo kung ano yung sasabihin ni Lord? Huwag mo yang gawin. Sapat yung kapangyarihan ko para tulungan kang magtagumpay dyan. Huwag mo yang gawin. Yun ang sabi ni Lord. Amen? Amen po? Amen. Okay, next. Ano pa? Number 3? May number 3 ba? Ayan, sabi ni Lord, sige, sabay-sabay po tayo magbasa. Okay lang naman na unahin ang trabaho at pamilya basta nananalangin araw-araw at uma-attend paminsan-minsan. Marami din ganitong Kristiyano. Okay lang daw kasi, okay lang na unahin ang trabaho at pamilya basta nananalangin araw-araw naman at uma-attend paminsan-minsan. Tama ba to? Mali. Sinong nadideceive dito? Amen. Oo, kahit ako minsan eh. Lalo na pag may kailangan ako sa family, kailangan ako sa bahay, kailangan ako. Mamaya, i-share ko sa inyo yung testimony ko. Pero, ano yung sabi ng verse, Exodus 22:3? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. When you prioritize something or someone more than God, that's your God. Yun yung Diyos mo. Tama po? Kasi ang Diyos, ano ba yung Diyos? Win-worship, inuuna, sinasamba, inuuna, pinahahalagahan, sinusunod. Yun yung Diyos eh. Amen po? So when we prioritize, wala kang prayer time, yung quality prayer time, di ka uma-attend ng church, yung mga pinapagawa niya sa Bible, hindi mo sinusunod.
Kasi dahil sa trabaho o dahil sa pamilya, baka yun na yung Diyos natin. God loves our job. God loves our family. Nililinaw ko lang po. Hindi sinasabi ng Diyos, pabayaan natin yung trabaho natin, pabayaan natin yung pamilya. Pero wag mong pababayaan ang relasyon mo sa Diyos. Yun ang ayaw niya. Bakit? Kasi once na pinabayaan mo ang relasyon mo sa Diyos, hindi mo na maiingatan ang pamilya at trabaho mo. Hindi ka na niya matutulungang maglingkod sa pamilya at trabaho mo. Naintindihan po? Ito yung mga bagay na nakaka-deceive talaga. Nakaka-deceive po itong mga to. Meron pa, number 4. Sorry, may number 4 pa. Ano yung next? Naghang. Okay. Eto na, dito tayo magfo-focus. Sino ang gustong sino yung habang pinapakinggan mo yun, parang nayayari ako parang nakarelate ako dyan Ayan, paano mo nga ba malalaman kung si Lord yung nagsasalita o ikaw? Amen? Amen? Ako po? Paano nga ba? Ayan, ito po yung application, message application. Sige, balik po natin dun sa message application. Ayan. Sabay-sabay tayo magbasa. Kilalanin ang pagkakaiba ng tinig mo sa tinig ni Lord bago paniwalaan at gawin. Bago ka sumunod kung ano man yung nasa isip mo, tignan mo muna, wait lang. Tinig ba to ni Lord o tinig ko? Kasi sobrang vague niya, sobrang general ang hirap i-determine kung kay Lord o sa atin. Kailangan natin itong i-apply. Marami to. Please, pakinggan nyo itong mabuti. Isa-send natin yung PowerPoint sa page natin. Pero kung nagno-notes kayo, i-take down note. Dito kayo mag-take down notes kasi ito yung kailangan nating gawin. Number 1, kapag sabi ni Lord, eto paano mo malalaman? Kapag sabi ni Lord, nasa kabuuan ng Word. Kapag sabi mo, salungat sa Word. Paano mo malalaman? Pag yung gusto mong mangyari or naiisip mo ay kontra sa Bible. Kontra sa Bible. Ayan, sabi dito, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sabi sa Matthew 5 verse 18, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Alam niyo yung mga false teachings, paano sila nagsimula? Nakakainis lang talaga pag naaalala ko. Yung Old Testament, hindi na nila kinikilala. Hindi nila kinikilala yung power ng Old Testament. Pero sabi dito, hanggang sa mawala ang langit at lupa. Nawala na po ba ang langit at lupa? Hindi pa. Ayan pa nga. Kita-kita natin yung langit. Kita-kita natin yung lupa. Hanggat hindi nawawala ang isang tuldok, kahit ganyan lang, isang kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, pag tayo ay nagbabasa, gusto nating malaman. Sino ulit gustong malaman yung tinig ni Lord? Babasahin mo mula Genesis to Revelation. Hindi humuhugot lang. Minsan kasi gano'n, Lalo ngayon Google, madaling maghanap Ano ba yung verse na para sa ganito, ganyan? Siyempre may lalabas na verse. O ito pala, tumutugma sa sitwasyon natin. Kala natin yun na yun. Diba po? Pero hindi. Dapat binabasa natin yung buong context ng Bible. Genesis to Revelation para hindi tayo malinlang. Amen po. Amen. Alam niyo kung sa iba na hindi nakakaintindi na bakit sa church ang higpit sa devotion, ba't kailangan nagsusulat pa? Ba't kailangan may rack pa? Ba't kailangan araw-araw pa? Sino nagtatanong na ganun? Ba't kailangan Ano ba yung mga tanong natin? Ba't kailangan ipasa pa sa destiny class? Ano pa ba? Ba't may picturean pa? Ano daw? Ang dami pinagagawa, ba't ganyan? Lalo na sa Word of God, no? Maano talaga tayo sa Word of God Ba't ba ganyan?
Tsaka bakit from Genesis to Revelation? Teka lang, baka may nalilito sa inyo Hindi ko sinasabing magsimula kayo sa Genesis. Kasi yung iba, Pastora, Genesis to Revelation, nasa Matthew ako, hindi ko pa nababasa yung Genesis Hindi po ganun yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, by book yung pagbabasa. Dire-diretso. Halimbawa sino sa inyo nasa New Testament? Ayan. So, nasaan? Dito ko nyo ang reading nyo po. Nasa John. Ayan. So, hindi nyo pa po masyadong nababalikan yung Genesis, Exodus. And okay lang yun. Ang sinasabi natin, dapat sunod-sunod. So, pag nag-start ka sa John, ano sunod na book babasahin natin? Acts. Acts. Ayan, sa Acts na tayo. Next. Amen. Amen po. Amen. Hindi yung, pag natapos mo yung John, ay ano naman ako, parang feel ko yung Revelations. Parang feel ko yung Psalms. Parang feel ko yung Genesis. Feel ko yung Proverbs. Hindi sa feel mo. Yung feel mo ay sabi mo. Sabi mo yan, ha? Bakit? Kasi gusto natin makita mo yung story ni Jesus, yung pagkakasunod-sunod niya. Yung pagkakasunod-sunod niya, Genesis, makita mo yung history. Doon mo lang siya maiintindihan. Sino sa inyo yung dati wala kang alam sa Pilipinas, pero nang nalaman mo yung history ng Pilipinas, or nakapanood ka ng palabas, di ba? Naunawaan mo, ganito pala yung nangyari. Naging makabayan ka bigla. Di ba? Tama ba? Ako na nangyari, napanood ko yung Maria Clara, Clara at saka kay Ibarra, di ba? Grabe, pinagdaanan ng mga noon, ganyan. So, naunawaan mo, na dahil naiintindihan mo siya, na-adapt mo, kahit hindi naman niya sinasabing, mahalin mo ang Pilipinas, nagiging mahal natin yung Pilipinas. Ganoon din sa pagbabasa ng Bible. Pag naiintindihan mo siya, mamahalin mo si Jesus. Amen? So, yan po. Kaya ang ating application ay, alam mo, kahit yan lang yung pag-usapan natin talaga. Dyan ka lang talaga hindi malilihis. Naalala ko po, may narinig akong katuruan at nakikita ko rin sa church na to. Sabi niya, may isang speaker, sabi niya, bata pa lang ako, nasa church na ako. Ano daw siya, parang apo ng isang pastor. Ayan, so, ang daming henerasyon na siya ay nasa church. Pero sabi niya, people come and go, sabi niya, na may mga nawawala, may nagsistay. At alam mo kung ano yung nakita niya, sino yung mga nagsistay? Yung nagde-devotion. Andyan ba ang ating mga matatanda sa iglesia? Ayan. 'Di ba? Bakit nag-i-stay? Dahil sa Word of God. Hindi ka malilihis, hindi ka mafo-false teachings, hindi ka malilihis ng doktrina, hindi ka malalayo kay Lord hanggat araw-araw kang nagde-devotion. Yan ang wag na wag na wag. Sabihin mo sa katabi mo, wag na wag na wag na wag na wag. Wag na wag mong hahayaang mawala. Sige, sino sa inyo nung nawala yung devotion mo, nawala ka rin kay Lord? Diba? Tama. Yan talaga yung kapit natin. Okay, number 2. Kapag sabi ni Lord, hindi nagbabago. Kapag sabi mo, pabago-bago. Pag sabi ni Lord, hindi nagbabago. Pag sabi mo, pabago-bago. Sino sa inyo yung sabi ni Lord, eto daw yung gagawin ko. Tapos next week, ay iba pala yung pinapagawa ni Lord. Next week, ay ito pala, hindi yun galing kay Lord. Pag may sinabi si Lord, hindi ka niya hahayaan na malayo dun sa pinapagawa niya. Tuwing magpe-pray ka, laging yun ang sinasabi niya sa'yo. Bawa sa mga colleague, ganyan, tinawag ka ni Lord sa ganito. Hindi yun mawawala, hindi ka niya tatantanan. Consistent kasi ang ating Diyos. Amen. Pag may pinangako siya sa'yo, dire-diretso yun. Sino sa inyo nabigyan ng promise ni Lord? Kinausap ni Lord, bata ka pa, ang tagal-tagal mo na. Tapos hanggang ngayon, lagi niya pa rin pinapaalala yun sa'yo. Wala. Amen, di ba? Lagi. Ako, ang dami kong ganyan. Single pa lang ako, di ba? Bata ka pa lang sa Christian. Tapos hanggang ngayon, yun pa rin yung sinasabi niya sa'yo. Because our God is consistent. Our God is faithful. Pero pag
Paiba-iba. O sabi ni Lord, dito daw ako magtatrabaho. Ay, dun pala. Sabi ni Lord, ito daw yung course ko. Ay, dun pala. Sabi ni Lord, ito daw yung mapapangasawa ko. Ay, hindi pala siya. Tingnan po natin yung mga ganun. Pag pabago-bago, tandaan nyo, emotions lang yun. Kaya sabi dito, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Bilang 23:19. Ano yung application? Kumalma ka muna. Kalma. Sabihin mo sa katabi mo, kumalma ka muna. Hayaan mo munang lumipas yung mga sabi ni Lord na yan. Kasi alam mo, pag galing yan kay Lord, yan pa rin yun. Pero kapag lumipas ang ilang linggo, tapos, naiba siya, hindi siya galing kay Lord. Ako po personally, kaya ang aga kong nagpe-prepare ng message, months or weeks pa lang inaaral ko na. Kasi minsan, naiiba eh. Minsan, pwedeng ako lang pala yun. Kagaya nito, super tagal bago ko nakagawa nito. Thank you kay Joy. Sa talaga, si Joy. Kasi minsan, Sabado na doon ko palang isasend. Kasi ayoko magkamali. Ayoko ng ibang message yung mabibigay ko sa inyo. Kaya minsan, naiiba siya. Minsan, ito yung message ko, tapos, ay iba habang tumatagal. Ako lang pala yun. Nagigets po natin? Naintindihan, ha? Ingatan natin ang ating mga sarili. Hindi lahat ng naiisip or nararamdaman ay galing sa Panginoon. Kalma muna. Okay, next. Number 3. Kapag sabi ni Lord, kadalasan, may sakripisyo. Kapag sabi mo, puro para sa'yo. Ayan. So, sabi sa verse natin, Romans 8:18, ituturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ito yung gusto kong i-testimony kasi ako, sobrang nahihirapan ako sa buhay ko ngayon. Bilang isang nanay, bilang isang pastora, nagtatrabaho. Hindi ko na i-detalye, pero sobrang hirap. Dumating ako sa point na umiiyak ako. Magagawa ko ba itong lahat? Kasi gusto ko maging successful in everything. Gusto ko maging mabuting nanay. Ayun, joke lang. Gusto ko maging mabuting nanay, mabuting asawa, mabuting pastora, mabuting nagtatrabaho. Gusto kong lahat. Gusto ko gawin lahat ng tama, ng best ko. And then merong nag-aano sa akin, bawasan mo na lang. Huwag mo nang gawin yan. Iasa mo na lang yan sa asawa mo. Iasa mo na lang yan sa mga leaders. Iasa mo na lang yan sa Huwag ka na lang ganyan. Yung anak mo, yaan mo siya magsulat mag-isa. Huwag mo nang gabayan. May mga ganong pumapasok sa isip ko na nalulunod ako, na-overwhelm ako. Pero alam niyo yung nagpray ako. At alam niyo yung sabi sa akin ng Lord, itong verse na to, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Tiisin mo lang. Kasi after nyan, ay meron kang testimony na kapag napagtagumpayan mo yan, maluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. Na nagawa mo lahat dahil sa Kanya. Hindi dahil sa'yo. Kasi kung ako lang, I am weak. But He is strong. Thank you, Lord. Amen. Amen. Paano ko nagpadala ko? Wala na ako dito sa harap nyo ngayon. Nag-resign na ako. Bahala kayo dyan. May mga pastors naman na mag-resign na po ako. Hindi ko ginawa. Kahapon nasa Harvest Day ako, yung anak ko, Haikay, na may sakit nasa bahay. Pero nasa Harvest Day ako. Nagmi-meeting ako sa SOD. Hindi pa ako makain. Sabi ko, umalis ako, nagugutom ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Nahihilo ako. Sakit ng tiyan ko, tas may pansit. May pansit kahapon. Alam mo yun, yung provision nandun yung peace sa akin. Na alam mo, ginagawa ko yung para kay Lord and alam ko mag-glorify siya through my life. Amen? So kapag sinabi sa'yo ng kaaway, matulog ka muna. Huwag mo nang gawin niyan. Madami ka pang labahin. Ako po, nakapagsampay ako, gabi na. Ngayon, nakasampay yung mga, alam mo yun, minsan idadahilan yan ng kaaway eh. Tama? Gawin mo muna to, gawin mo muna yung bahay, gawin mo muna yung ganito, gawin mo muna yung church. Iba-iba. Minsan, pinapauna. Hindi ko sinasabing laging church. Minsan, inuuna naman niya yung anak. O puro ka church, yung anak mo napabayaan mo na. Puro ka church, yung bahay niyo ang dumi. 'Di ba? Hindi lagi iba-iba. Kaya nga yung Holy Spirit lagi nating kasama.
Gusto niya maging successful lahat. Amen? Amen. Kaya natin. Amen? Amen po. Ano yung application? Tiisin mo lang. Pag may sacrifice, galing kay Lord yan. Pero pag gusto mong maghayahay, wala kang ginagawa, di ka naghahayo, dadahilan, umuulan, makulimlim, baka magkasakit ako. Ang init, baka magkasakit ako. Ano pa ba yung mga dahilan natin? Baha, baka maalipong ako. At kung ano-ano pang dahilan. 'Di ba? Hindi yan galing kay Lord, kapatid. Mostly. Kaya matuto tayong makinig. Amen po, amen. May kinakausap po ba si Lord? Number 4, kapag sabi ni Lord, may katugunan at katagumpayan. Kapag sabi mo, puro kahirapan. Ito po, kadalasan pag sabi ni Lord, maayos ang lahat. Nagiging maayos. Hindi lagi. Mostly. Minsan kasi magulo. Kagaya nung kinuwento ko kanina. Minsan ang gulo ng life mo, hindi mo alam mo, nagbabalance, pero may peace ka. Minsan naman, smooth ang lahat. Kapag hindi galing kay Lord, pag ikaw lang, magulo. Hindi ka makaalis doon. Amen? Naiintindihan po? Naiintindihan? May katagumpayan pag galing kay Lord. Halimbawa, mahirap siya. Kunwari, aakyat ka sa bundok. Mabato, pero pagdating mo sa taas, yehey, tagumpay ka na. Ganon kay Lord. Naintindihan po? Pero kapag hirap na hirap ka, makinig kayo mabuti, baka may kinakausap si Lord dito. Hirap na hirap ka, akyat ka ng akyat, parang walang katapusan. Parang hindi natatapos ang problema mo. Parang hindi natatapos ang issue. Puro ganon, wala kang peace. Baka po hindi galing kay Lord yan. Baka it's time to let go. Kailangan mong umalis dyan. Naintindihan? Nalala ko yung situation natin sa church, sa lugar na yon. Alam niyo yon? Ang hirap, buwan-buwan na lang, buwan-buwan, may nagiging problema. Yung ginawa natin, kahit mahirap, umalis tayo. Umalis ka na. Amen po. Minsan, yung mga dinadaanan natin, hindi galing kay Lord. Sinasabi na pala ni Lord sa'yo, hindi sa akin galing yan, umalis ka na dyan. May kinakausap po ba si Lord? Okay. So, sabi dito, ito na yung last natin, I believe. Awit 23, 1 hanggang 4. Iga-guide tayo ng pastol natin. At sabi sa application, huwag matakot umalis kung puro pangit na ang nangyayari. Merong pangit na pangyayari na may peace ka eh. Pero pag wala kang peace, na talagang sobrang bigat, kunwari sa job, trabaho, ang hirap talaga niya. O kaya sa isang sitwasyon, may pinapagawa sa'yo si Lord, huwag kang matakot, sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya. Amen po? Amen. Okay, so ano po yung conclusion? Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Ito yung pinaka-conclusion na sinabi sa akin ng Lord. Alam niyo kung bakit tayo nadideceive sa mga tinig natin? Ulitin ko yung tanong. Sige, tingin muna kayo sa akin. Alam niyo kung ba't maraming nalilinlang sa tinig natin? Kasi minsan, akala natin, matalino tayo. Alam natin yung tama, alam natin yung dapat nating gawin. Kaya mas madalas sinusunod natin yung tinig natin kesa kay Lord. Minsan wala tayong ang pakialam sa gustong sabihin ni Lord eh. Kasi matalino tayo. Kasi tama tayo. Kasi alam natin kung ano yung dapat nating gawin. Kasi kilala natin yung sarili natin. Alam natin yung mundo. We are so proud of ourselves. That's why itong message na to, hindi masyadong mahalaga kung naririnig natin si Lord o hindi. Kasi kaya ko naman eh. Nabubuhay naman ako kahit hindi ko naririnig yung tinig ni Lord eh. Pero anong sabi dito sa verse na to? Trust in the Lord with all your heart. Ito yung English nun. And lean not on your own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Bakit? Limitado ka lang, kapatid. Hindi lang ikaw, pati ako. Tayong lahat. Meron ba ditong omniscient?
Ano yung omniscient? All-knowing? Meron ba ditong alam ang lahat ng bagay? Meron ba ditong nakakaunawa sa lahat ng bagay? Meron ba ditong naiintindihan ang lahat na nangyayari sa mundo? Meron ba dito na naiintindihan yung nangyayari sa mga tao, na naiintindihan nangyayari sa mga bansa? Meron ba dito na kayang malaman yung hinaharap? Meron ba dito na nakakaalam na ng lahat na nangyari ng nakaraan? Kasalukuyan, sa iba't ibang lugar, meron ba? Wala po. Dahil limitado lang tayo. Oo, matalino tayo. Praise God that we are wise. Praise God kung smart tayo. Hindi ko minamaliit yung mga ganon. Praise God that ganyan ka. God made you like that. Ginawa ka niyang smart, intelligent. Praise God. Madiskarte. Maraming alam sa buhay. Praise God. Pero we are limited. Limitado lang tayo. At ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Maglalakad ka, pinagpipilitan. Alam mo bakit tayo laging palihis-lihis ng ganon? Ng landas natin. Minsan dito. Bakit? Kasi hindi natin alam ang daan eh. Tama po? Saan nga ba ang tamang daan? Patungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Saan nga ba? Pero alam ng Diyos. Dito anak, dito ka dumaan. Alam mo ang Panginoon, lagi siyang nagsasalita. Kailangan lang nating huwag pakinggan. Kailangan nating makita kung ano yung tinig natin at tinig ni Lord. Kailangan lang maging malakas at sensitive tayo sa tinig ni Lord dahil lagi siyang nagga-guide. Lagi siyang nagga-guide. Iga-guide ka niya sa tama. Iga-guide ka niya patungo sa eternal life. Iga-guide ka niya patungo sa abundant life. Mga kapatid, hindi nyo kailangang tiisin ang buhay na pasigsag-sigsag. Hindi nyo kailangan tiisin yung buhay na magulo, na nalilito, nalilin lang. Magiging successful, magfe-fail, puro ganun. Nabibigo lagi. Hindi natin kailangan tiisin yun. Pwede tayong magkaroon ng buhay na laging nagtatagumpay. Amen? Kung marunong lang tayong makinig sa tinig ng Diyos at sundin ito. Amen? Si Jesus Christ, ito yung huling-huli, nakita ko. Si Jesus Christ, narinig niya ang tinig ng Lord. Narinig niya. Ano sabi? Nagtiwala siya sa sabi ni Lord, kaya niya nagawang maialay ang kanyang buhay sa krus at naging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Kaya din niya tayong matulungang hindi malinlang. Sino nahihirapang talaga, sa totoo lang pas, kahit ituro mo yan sa amin, parang ang hirap pa rin. Ang hirap pa rin niyang i-apply. Pero praise God, kasi si Jesus Christ, nung namuhay siya dito sa lupa, na-amaze talaga ako sa revelation na to, na marunong siyang makinig kay Lord. Alam niya yung pagkakaiba ng tinig ng Diyos Ama sa tinig niya. Ano yung number 1? Alam niya, hindi ko kontrahin ng Diyos yung salita niya. Tama ba? Sabi po dito, tingnan niyo po sa huling-huling verse, yung John 6 verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. In other words, ito ang sabi ni Lord. Paano na sure ni Jesus na sabi ni Lord talaga to? Ano yung sabi ni Lord? Na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. In short, ano yung sinabi ng Diyos Ama? Mamamatay siya para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Diba? Kung sa'yo sinabi yun, anong gagawin mo? Sabi ni Lord, mamamatay ka para sa sangkatauhan. Sabi ba talaga ni Lord yan? Di ba mapapatanong ka eh? Pero paano na siguro ni Jesus na sabi nga ni Lord yun? Hanggang sa mamatay siya sa cross, nakapako na siya. Hindi, ito ang kalooban ng Diyos Ama. Bakit niya natiis? Hanggang sa huli, hanggang mamatay siya. Bakit? Kasi alam niya yung sabi ni Lord, ang Diyos hindi nagbabago sa salita niya. May papadala siyang Mesiyas sa Old Testament, hindi siya magbabago. Amen? Ang Diyos hindi pabago-bago sa kanyang salita. Yun yung natutunan natin. Amen po? Ang Diyos may katugunan. Laging may katagumpayan. Amen? Ang Diyos, gusto niya may sacrifice. Lahat ng yun tama. Lahat ng yun naka-point dito. Kaya gagawin ko to. Hindi siya na-deceive. Paano kung na-deceive si Jesus? Wala tayong kaligtasan.
Paano kung sinabi ni Jesus, hindi siguro ako yun? Ba't naman niya ako mahayaang mamatay? Anak niya ako. Paano kung hinayaan niyang ma-deceive siya ng ganun? Wala tayong salvation. Pero buti na lang, maliwanag kay Jesus. Yung tinig ng Diyos sa kanya. At dahil doon, naligtas tayo. Amen? At kung nagawa niya yon bilang tao, matutulungan niya rin tayo na malakaran yung kalooban ng Diyos sa atin. Matutulungan niya tayo na wag malinlang ng ating tinig. Amen? Amen po. Sa oras na to, sino po sa atin gustong magpatulong kay Jesus? Sige po, tayo po tayong lahat. And let's pray. Sa oras pong ito, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kung nakita natin na, Lord, ako lang pala lagi yung sinusunod ko. Puro sabi ko. Puro sabi ko. Lalo na kapag, sige ngayon nga po, evaluate natin yung buhay natin. Kaninong tinig yung sinusunod mo? Bakit ganyan ang buhay mo? Praise God. Meron din naman sa atin na nakikinig sa sabi ni Lord. Thank you, Lord. Kung ikaw yon, thank you tayo kay Jesus. Thank you, Lord, dahil kinakausap mo ako. Thank you, Lord, na dinadala mo ako sa tama. At meron din naman sa atin na puro sarili natin yung pinapakinggan natin. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Sorry, Lord, kung puro sabi ko yung sinusunod ko. Kaya ganito yung buhay ko. Walang nagbabago. Kaya ganito yung buhay ko, mahirap. Kaya ganito yung buhay ko, pabago-bago. Puro kabiguan. Sa lahat sa atin, whether sumusunod man tayo o hindi, acknowledge natin si Jesus. Thank you, Jesus, na una mong nilakaran ang pakikinig sa tinig ni Lord. At sa pamamagitan mo, tulungan mo ako. Hingin natin yun. Tulungan mo ako, Jesus, na marinig ko lagi ang tinig ni Lord. Magawa akong pag-ibahin ang tinig ni Lord sa tinig ko. At lagi kong masunod ang tinig ni Lord. I just want to pray dun sa mga tao na dumadanas ng consequences kasi puro sabi nila, puro sabi mo yung pinapakinggan mo. Kung ikaw yung tao na yon, kahit nasaan ka, pwede nyo po bang itaas yung iyong kamay? Sige po. Gusto ko lang kayo ipag-pray. Hallelujah, Lord. Nilalapit ko po ang mga taong ito, Panginoon, na na-deceive, oh God. Salamat sa pagiging honest nila sa oras na to. Nilalapit ko sila sa iyo. Lord, palayain mo po sila. Palayain mo sila, Panginoon, sa mga bunga ng kanilang kasalanan, Lord. Sa bunga ng na nakapakinig sila, parang si Adan at Eva na nakinig sa tinig ng kaaway, sa tinig ng sarili nila at napalaya sa hardin ng Eden. Pero salamat, Lord, na meron Jesus, may Savior. Salamat, Jesus, na dahil sa iyo, Lord, pwede naming maranasan na makalaya sa mga ginawa ng kaaway sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, sa oras pong ito, I speak freedom, O Lord, sa lahat ng mga nakatali, na tinali ng kaaway. Thank you, Lord, for exposing the truth sa oras na to. Kaya sa oras na to, Lord, I declare your freedom, Panginoon. Yung lies, yung mga kasalanan, nilagay ng kaaway, winawasak ko sa oras na ito. I speak freedom, I speak light, oh God, sa bawat isa. I speak peace, oh Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Dinideklara ko, Panginoon, na simula ngayon, lahat ng ninakaw ng kaaway sa kanila ay ibalik mo, Panginoon, yung buhay na ganap at kasiyasaya. Lahat ng winasak ng kaaway, Lord. Lord, I pray for restoration, oh God. I pray ma-restore lahat, lalong higit sa lahat, yung relasyon nila sa iyo, Panginoon, ay maayos sa oras na to, Lord. Lahat ng mga mahirap na ginawa ng kaaway sa kanila, Lord God, I pray na hindi na ito mangyari, Panginoon, dahil yun naman talaga yung sinasabi mo sa iyong salita, na kapag sila ay lumakad sa liwanag, Lord, sabi mo, you are the light of the world. Anyone who walks with me will never be in darkness. Salamat, Panginoon, na simula ngayon, Lord,
Simula ngayon, oh God, makakalakad na sila sa liwanag. Kung may navivision kayo na light or puti, yan yun. Yan yung sinasabi ni Lord sa'yo. Kinukol ka niya, tinatawag ka niya sa liwanag. Tinatawag ka niya sa katotohanan. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord. Hallelujah. Sige po, gawin po nating panalangin yung awit na to. Ngayon, malaya na tayong lahat. Salamat sa kapatawaran. O Diyos, salamat sa kalayaan. At sa oras na to, ngayon, malaya nating maaawit to. Sabi dito, ano yung umpisa? Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Ngayon, as we sing this song, sabi natin, Lord, gusto ko yung sabi mo. Simula ngayon, yung sabi mo na yung pakikinggan ko. Sige po, awitin natin. Okay lang yung iba, hindi umawit. If you are led to pray, kung nililid ka ni Lord na mag-pray pa din, sige lang. Let's allow the Holy Spirit na kumilos sa oras na to. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka. Maghari Yes, Jesus. ka. Maghari Nanunumbalik kami sa paghahari mo, Panginoon. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Sige po, patuloy nating awitin to. Jesus, Maghari ka. maghari ka. Yes, Lord. Hindi na ako babalik sa dati, Panginoon. Maghari Simula ngayon, ikaw na po yung susundin ko. Maghari Ikaw na ang sasambahin ko. ka. Salamat na ikaw ang aking pastol. Panginoong Jesus, Hindi ako magkukulang dahil maghari sa iyo, ka. Panginoon. Dalhin mo ako sa luntiang parang, Panginoon. Dalhin mo po ako sa batis. O Diyos, sa malinis na batis, O Lord. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Po, patuloy lang tayong sumamba sa Panginoon. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Sige lang po, let's worship. maghari Patuloy ka. natin itong awitin sa Panginoon. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa oras po na ito, meron tayong gagawin. Sino po sa atin may Bible na dala? Sige, upo muna po tayo. Open your Bibles. Pwede po natin gamitin yung cellphone natin kung di natin dala yung Bibles natin.
buksan niyo po yung last reading niyo. Ito yung nililid sa akin ng Panginoon. Meron siyang gustong sabihin sa'yo na nasa Bible. At nakalagay siya sa huling reading mo. Kung hindi pa po tayo nakakapagbasa ng Bible, pwede po tayong mag-start sa Matthew. Matthew 1. Matthew 1. Pero kung nagde-devotion na tayo, dun tayo sa huling reading. I believe God will speak to you sa iyong pagbabasa. God will speak to you. Mga hindi po dala yung Bible, pag uwi mo sa bahay, pwede mong gawin to. Sa mga nasa online, pwede po kayong makibuklat. Thank you, Lord. Gusto ko po sanang humingi ng testimony. Kung meron po sa atin na nangusap si Lord sa'yo habang nagbabasa ka ngayon. Sabi niya kasi ngayon, sa word niya, medyo mabigat din kasi mahirap, sabi niya. Pero kahit dati pa nararamdaman ko na ito yung gusto niyang paggawa sa akin. Sabi niya sa Revelation 4 verse 2, preach the word of God, be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people for good teaching. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Testimony ko lang din, no, yung nangyari sa amin ng mga nakaraang buwan. Kasi doon kami nag-stay kila Marco. Tapos, dyan din sila. Pero, hindi sila, parang di sila naka-inline with the truth. Kasi mararamdaman mo naman yun sa spirit ko. Nag-start ako mag-share sa kanila nung kung ano yung totoong ni-reveal sa akin ni Lord based on my experience tapos sa mga teachings natin dito sa church. Tapos after nang grabe talaga yung galaw ng kaaway na every week na may nagkakasakit sa kanila hanggang sa may times na pati yung pag-attend namin sa church dito ng Sunday na wala din talaga kami, puro rewatch na lang. Ayun, tapos nung ditong linggo din may testimony din ako na yung nakwento ko to kay Nay Krisha habang nasa trabaho ko. Meron dong nanganak siya, nag-deliver. So yung bata paglabas, hindi umiiyak, walang buhay. Mga 5 minutes na mahigit. So 1 minute lang medyo alarming na yun sa bata. But more than 5 minutes, ginawa na ng nurse lahat, tinaktak na, inampas na, pinalo, hinagod yung likod, wala pa ring iyak. So, syempre ako as a nurse, ang gagawin ko, ang maisip ko din talaga, inline sa trabaho mo. Pero, parang inano ko ni Lord na mag-pray that time.
nung nag-pray ako, 5 words lang sinabi ko. Sabi ko, I speak life in the name of Jesus. 5 seconds lang bumabalik yung yung nurse na nandoon, umiyak na agad yung baby. Tapos after nun, nung sa recovery room, yung mother, sinabi ko sa kanya tinestimony ko sa kanya yung nangyari na yun. Tapos nalaman ko na Christian pala siya na nag-backslide. Sabi, siguro, talaga, may mga times na gagawin tayong besen ni Lord para kausapin yung ibang tao. Parang nabasa ko ngayon, sabi sa akin ni Lord, sabi ko, pero pagkakatiwala ko na sa Kanya kasi siya naman yung kasama natin sa lahat ng oras. Thank you, Joanna. Ayun, si Tita Nay nga pala gusto rin mag-testimony. Ayan. Salamat sa Panginoon. Sa inyo lahat, maraming salamat sa lahat na nag-pray sa akin nung ako sa ospital. Sa lahat na tumulong sa akin sa panalangin at pinansyal. Maraming salamat sa Panginoon kasi binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. Kasi nung ako'y nasa ospital, sabi ni Jensen, Nay, kaya mo yan. Alam ko naman na ganun ka katatag at ganun ka nagtitiwala sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, napakahirap talaga nung andoon ako, pero pinaramdam ng Panginoon sa akin at hindi niya ako talaga iniwan hanggang sa napakaraing komplikasyon nung ako ando doon. Hanggang sa 3 beses ako na-schedule na operahan pero laging hindi natutuloy. Pero, kasi meron daw akong ganoon na kailangan gamutin. Tapos schedule na naman. Meron na naman. Hanggang sa pang-4, ayun. Sabi ko, Lord, tuloy na kaya ito. Sabi ko, hindi ako nawawala ng pag-asa na yung pinagdaanan ko talaga, hindi ako iniwan ni God. Hanggang sa yung swero ko sa isang baraso, 6. Ulo ko lang yung hindi na lagyan ng dextrose. Pati paa meron. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ni Jensen, Nay, alam ko naman na kaya mo yan. Nasabi ni Jensen sa Panginoon na, Lord, kung talaga ang nanay, para sa iyo, sinusuko ko na siya. Pero napakabuti ng Panginoon na sa buhay ko na tinupad niya yung mga pangako niya sa akin na hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan hanggang sa dinala ako sa operating room. Sabi ni Jensen, Nay, lakasan mo yung loob mo. Kaya mo yan. Pero nakatawa pa ako. Sabi ko, Sen, kaya ko to. Kasi andito yung Panginoon. Kaya ko to. Hanggang sa pinalabas na si Jensen sa operating room. Hanggang, Nay, kaya mo yan. Lakasan mo yung loob mo. Pag-pray kita. Pero nung dumating ako sa operating room, napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Hindi niya pinakita sa akin yung mga bagay na doon ako mahihina. Kinakausap ako nung 3 nurse, nung mga doktor, hanggang sa kung ano-ano na yung kinakabit sa katawan ko, pero nakatawa pa rin ako. Kasi ramdam ko yung Holy Spirit ng Panginoon. Sabi ko, God, ikaw na po yung bahala sa akin. Pinagkakaloob ko po yung kaluluwa ko sa iyo. Alam ko muna, andidiyan ka. Hanggang sa 7 oras akong tulog. Nung sabi nila, nung bilas ko, napakaraing linalabas na
yung wala na talaga. Pero sabi ko, nung ako'y lumabas daw, nakatawa pa ako, pero alam ko na wala ako sa sarili ko noon. Hanggang sa dinala na ako sa kwarto ko, sabi ko kay Jensen, Sen, nakaraos na ako. Tuwan-tuwa ako. Nakita ko yung saya ng anak ko na sambuban kami doon sa ospital, na alam ko na isakripiso din niya yung mga kapatid ko na dinalaw ako doon. Alam ko na natutuwa sila dahil sabi ko nga sa kanila, ang Panginoon talaga kahit marami kong pagkukulang sa Kanya, hindi siya nagkulang sa akin. Kahit ganoon ako kababaw sa Kanya, pero ako pala napakalalim sa Kanya. Inabot niya lahat yung mga pinagdaanan ko. Yung pinagdaanan ko sakit. Kaya daw ako nakita yung paghihirap ng Panginoon sa atin na yung hirap na inabot ng Panginoon, gatuldok lang doon sa hirap na inabot ko, pero napakasakit, napakahirap. Ang Panginoon pa kaya yung tumupad sa ating mga kasalanan na namatay siya sa krus. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, kaya tiniis ko lahat yung hirap na yon. Alam ko na meron akong tagumpay na nakalaan para sa Kanya at para sa aking pamilya, na itinaglaban ko talaga, tiniis kong hirap para sa aking pamilya, na gusto ko makasama sila dito sa lugar na gawain ng Panginoon. Pero alam ko na ibibigay sa akin ng Panginoon dahil nagkaroon ako ng katagumpayan dahil ando doon siya. Kaya papasalamat ako sa lahat ng mga kapatid ko na tumulong sa akin, na alam ko naman na nung ando doon ako lagi ninyo ako pinapanalangin at talagang nakasuporta kayong lahat sa akin at hindi ninyo ako pinabayaan at lagi ninyo ako sinasama sa inyong mga panalangin. Kaya lahat ng tumulong sa akin at lahat ng nanalangin, maraming salamat sa inyong lahat. Love ka po namin, tita. And mas love ka po ng Panginoon. Ayun, gusto ko lang mag-ask pa sana, kaya lang wala na po tayong oras. Pero nakita ko lang talaga ngayon, tsaka habang inaaral ko yung mga lessons natin, na kay Jesus talaga ang buhay. Alam niyo, sobrang natutuwa ako sa church natin, na tayo'y lumalakad sa tinig niya, sa kalooban niya. Dahil sa church natin, hanggat nasa will ni Lord yung death, hindi niya, walang premature death dito sa church na to. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon, na ano nyo ba, na walang na-aksidenteng mamamatay, walang, alam niyo yun, yung pag may sakit, gumagaling, unless it's God's will. Kasi may mga God's will din na talagang hanggang doon na yung time nila. Pero papasalamat tayo sa Panginoon na talagang kitang-kita natin na kay Jesus ang buhay. Amen. And I know there are a lot of testimonies. Gusto ko yung pag-testimonihin lahat. Kaya lang kulang po yung oras natin. And ito na lang po siguro, i-testify nyo yung mga ginagawa sa inyo ng Panginoon sa mga kapamilya nyo, mga kakilala nyo. Naniniwala ako na makikita din nila na kumikilos ang Diyos sa bawat isa. Hindi lang sa salita niya, pero mismong sa buhay ng bawat isa. Amen po? Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Sa mga gustong magpa-pray po, pwede po kayong magpaiwan or healing request, birthday celebrants. Sa oras na to kasi meron pa tayong destiny class, no? Nakakabitin. Pero may destiny class pa kasi. So, sige po, taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang benediksyon ng Panginoon. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Hesukristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Jesus. To you be all the glory and honor and praises. Amen.